to fix prices. Before you proceed, we'd like to acknowledge the presence of our former Senate President, si Mig Subiri. Go ahead. Yes, Mr. Please proceed. Yes, sir. What the PCC investigates po under Section 14 of the PCA, sir, is the agreement among or between competitors. For example, in the agricultural sector. Yes, the agreement to fix prices, not yes. necessarily to parang yung profiteering itself, but the agreement, mere agreement to fix or set prices. Yes, I understand. Sorry. And therefore itong profitability or enormous profits, profiteering is not exactly was not exactly part of your yes, tama, di ba? Your investigation. Definition of profiteering would also be beneficial for implementation of the competition law with regard to the agricultural sector, kasi it also plays a part in the determining whether there is an agreement as to the prices. Okay. Yes, Dr. Ordonez, you want to respond to that question? Well, profiteering, there's another law I have with that law, no? It's called the Price Act. There's a definition of profiteering. There's a percent, right? Profiteering is when it's 10% above the previous price. Now, I'm just saying that this is a guide. If that is a guide and you get someone getting 60%, that's definitely profiteering. In other words, using that law, which has prima facie evidence, when something is 10% above the price of the prior month, it is profiteering. Frankly, that's very flexible. However, it's a guide. So if someone buys at 5 and sells at 25, using just that as a guide, that's not 10%. That's 500%. So in the law, you can move on that. Okay. Thank you. Yes, Danilo. Okay. Mr. Chair, gusto ko lang pong balikan, Mr. Chair, Senator Subiri, gusto ko lang pong balikan yung sinabi ni LBP Eden Hapitana kasi napakahalaga po noon na only 10% ang napapautang. So 90% po hindi inabot. Pero gusto ko pong banggitin, 4 sa bawat 7 magsasaka ay nangungutang sa mga usurero. So baon na po sa utang, dahil lugi, mababa presyo ng palay, idagdag pa po natin ang serye ng kalamidad. So grabe. Kaya po ano epekto? Una po, nasasanla ang lupa. Pangalawa, nabebenta. So, ganun po ka-importante yung data na yon. Kaya, mahalaga po yung nabanggit ko kanina, Mr. Chair, Senator Migs, na production subsidy sa mga magsasaka. Kasi po, kung utang uli, magkakabaon-baon na po sa utang. Kaya, magkakaugnay po ito. Dapat po basic. Paularin ang ating production habang tinitingnan po yung sa marketing aspect. Kasi po, tingin namin kung may at least sa KMP proposal po, at least 30,000 pesos minimum production subsidy per rice farmer dahil sa amin pong taya, 60,000 pesos per hektar. At kung magkakaganoon po, malaking bagay po yon, iba pa po yung kompensasyon. Kaya dapat po bigyan ng pansin po yon ng gobyerno. Pangalawa, kanina po pinag-uusapan natin yung NFA. Ang presyo ng palay tumataas, pero gusto ko pong i-rehistro, sa panahon po ng anihan, April, May, at saka po September, October, napakababa po ang presyo ng palay. Tumataas lang po yan pag nasa kamena ng mga traders, ng mga hoarder, at saka kartel. Kaya po, ulitin ko, mahalaga po ang intervention ng National Food Authority mamili sa panahon ng anihan, buying mobile station, pupunta po sa mga baryo, tulitin ko po, minimum 20 pesos skin dry per kilo, 23 to 25 pesos ang ready to meal, at dapat po talaga ibalik yung kanilang function. So ang susi po dyan,
Hindi po amendments ng RTL, kundi ulitin ko po, repeal, palakasin po ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat. Thank you. Yes, si Dr. Habito and then Engineer. Si Dr. Habito naman kasi kanina pa siya ano. Go ahead. And then we will have Sendong. Sige po. Hindi, kasi po ako naman, kaya hindi ako nagtataas ng kamay. Medyo iniipon ko po yung mga notes ko at para masagot. Maraming katanungan na meron akong kaunting maisasagot kasi. Yes, go ahead. Simulan ko po doon sa tanong ni Senator Tulfo tungkol doon sa ating farm schools, no? Hindi po nabanggit ni Director Ricoter. Kami po ay pinagawa niya ng study. Dalawang study na po. Ang isa tungkol sa mga learning sites for agriculture, tsaka yun nga, yung mga farm schools ay kasama na rin dyan. Yung po tinutukoy ni Senator Tulfo na farm schools, kalimitan nga po, magiging LSA muna sila na suportado ng ATI, pero kaya sila nag-LSA, gusto nila maging farm school. Kasi mas gusto nila yung TESDA na training dahil may pera doon. Mas marami, may stipend pa yung trainees eh. Pero yun lang pong tanong niya, saan nagpupunta? Anecdotal evidence lang po ito, pero meron pong mga farm school na nag-exist lang para mag-training para sa pupunta sa abroad. Dalawa na po yung nainkwentro namin na dairy farm school na talagang para lang mag-train na pupunta sa New Zealand sa dairy. So, yun po ang sabi namin, parang iba yung mission ng farm school ng TESDA at ng LSA ng ATI dahil ito ang talagang nakatuon sa pagpapaganda ng kapabilidad ng ating mga magsasaka. Doon po maganda ang mga storya. Kaya lang, iba-iba. Merong maganda, merong hindi. Pero yun lang po mababanggit ko doon sa tanong na yun. No? Lumabas din po yung tanong doon sa cold storage. Again, nakita naman natin sa usapan kanina. Ang problema ko siguro hindi availability, kundi accessibility. So ang bulungan nga namin dito ni Sec Leone is, ang question ba na-access ba ng farmers? Ang ginagawa nga daw, malimit natin marinig, nako-corner na nung traders yung reservation para doon sa cold storage facility. So may farmer group ka man na gusto magpalamig ng kanilang produkto, wala na nakareserba na kay trader. Si trader ang magsasamantala ngayon. No? So yun, siguro may isang suggestion dito na dapat gawin, gumawa tayo ng paraan na ma-prioritize yung access ng magsasaka bago yung trader. Na para yung scalper po yan na bumibili ng lahat ng ticket do sa isang palabas para siya magbebenta na may tubo. No? Ganun siguro nangyayari sa sitwasyon na yan. Ngayon po, yung co-ops gusto kong balikan sapagkat ito po sa aking pananaw ang pinakamahalaga. At sa inyo pong sinasabi rin po, nakikita kong matibay ang paniniwala nyo na ito ang susi. It will take time, obviously. Pero ang statistics po na hinahanap nyo kanina, nag-gather ko na po yan. In fact, I wrote an article about that some weeks ago. And ang Thailand po, na by the way, alam natin siguro na ang pangalan ng Ministry of Agriculture sa Thailand ay Ministry of Agriculture and Cooperatives. Alam nila na nasa gitna ng agricultural development ang cooperatives. Sa kanila po, ayon sa aking mga datos na nagkalap, noong 2017 pa ito, pero even then, very telling na, they had about 3,000, basta ang kooperatiba nila, kalahati lang ng bilang ng kooperatiba natin. Tayo po ay 7,000, sila mga 4,000 lang na kooperatiba, pero ang membership, ang mga miyembro ng kooperatiba nila is 6.8 million out of 7.15 million farm households. Sa makatuwid, 95% po ng Thai farmers ay miyembro ng cooperative. Ano po sa Pilipinas? Nakuha ko ito sa CDA, statistics sa website nila. There are 189 million members of farm cooperatives in this country, and we have 7,092 agricultural co-ops. That's as of 2022. And we had 5.56 million farm households. So ito po yung landed farmers. Kasi yung sinasabi siguro nila 10 to 11, kasama yung landless. Ano? Pero kung bibilangin lang natin yung even yung landed, 33% lang po. 1 out of 3 lang ang farmers na natin ang miyembro ng kooperatiba against 95% sa Thailand. Kaya kita natin ang dali ng access ng mga Thai farmers sa finance. Yung kanilang katumbas ng land bank na Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. All the literature I've read say that Thai farmers have ready access to credit. Hindi natin masabi yun tungkol sa Filipino farmers. Palagay ko ang susi nga sa nakikita natin yung pagkakamiyembro nila ng kooperatiba.
Kaya tama po kayo, napakahalaga niyan. Ngayon, isa pang malimit na naming masabi sa Los Baños, itong NIA natin ay mayroong kakayahan na matulungan tayo sa pag-form ng cooperatives kasi meron na tayong marami, libu-libong irrigators associations na suportado ng NIA. Ang naging nababanggit na aming kasama sa camp, si Dr. Emil Javier, is ang budget po ng NIA is, ewan ko kung ngayon ay mas malaki na, pero 60, last time we looked, 60 billion. Pero mga tens of millions lang ang nakalagay sa irrigation management transfer, which is the fund to help the IAs do their work better. Kung malagyan sana ng mas malaking alokasyon yan at matulungan silang maging kooperatiba, develop from being just irrigators associations into full-blown cooperatives, ay malaking bagay po yan para mapalaganap natin ang pagka-miyembro ng kooperatiba. So yun po ang yun ang isa napakahalaga at babaling ako sa dryers na pag-usapan yung pagtuyo ng palay in particular. Nabanggit din po kanina, siguro po kayo din po chair nagsabi na mas maganda siguro kung organisado kasi hindi bigyan natin ng dryer. So kooperatiba na naman po ang sagot dyan. Pero may isi-share lang po ako kasi ang aking master's thesis, maraming taon na nakaraan, ay tungkol po sa rice post-production system, harvesting, threshing, and drying. At ang nakita ko po doon, hanggat pwedeng magbilad sa araw, talagang hindi ka dapat mag-mechanical dryer dahil, no questions asked, talagang mas mura, higit na mura. So, we only need the dryers pag tag-ulan na talagang basa at walang paraang matuyo. So, in short, ang aking pamungkahi dito, tingnan po siguro natin sa DA, paano nating mabigyan ng kasi ayaw po ni Senator Tulfo nakikitang kilo-kilometro na kabilad sa highway, no? Pwede naman po yung mga banig o mga plastic mat na malalaki na talagang kung yun ang maitulong natin sa ating farmers, makapagbilad sila. Malaki, maraming ginagawa, multi-purpose pavement na pwede rin basketball court, etc. Pero sa tingin ko po, mas marami pang area na pwedeng pambilad kung may plastic. May ilalatag lang silang plastic. Parang trapal na. Parang trapal po. Yan po. So, yun ang ginagamit namin pagka nagpapatuyo kami ng kape. Trapal. Ilalagay lang sa Yeah, you don't need a concrete pavement to be able to dry palay kung ganon, kung makakapaglatag kayo. So, isang that idea that came to mind, But in short, dahil nga napakahalaga ng kooperatiba sa pagbibigay natin ng ganitong facilities, kahit na itong mga malalaking trapal na ito, really, all energies in extension work must be focused on organizing cooperatives. That is the very first step that our extension workers should try to do. Even before they talk about pushing technologies or improved practices, basic muna ma-organize natin yung mga farmers. Ngayon, may problema po doon sa RSBSA. On the ground, dahil nga doon sa study namin para sa ATI, natuklasan namin na ang isang dahilan pala kung ba't maraming hindi nare-rehistro, maraming lugar na ang gagawin pala nila, tatawagin nila sa isang pulong, yung mga magsasaka, at doon i-rehistro sa RSBSA. Hindi hinahanap kung saan sila nandun. Eh di pag absent, hindi sila nakalista sa RSBSA. So yun po ang isang dapat siguro tingnan ng kaunti kung paano nating mas malalaganap yung registration ng mga farmers natin. At sila na rin po ang panggagalingan ng ating target na maging cooperatives. Ngayon, yung pong sinabi sa excess imports, bakit 4.4 million ba ang ating in-import? Pero sabi ng PSA, 2 plus lang. Eh, clearly, may pinuntahan. Dapat may pinuntahan yung sobra na yon. And the only thing we can think of, I'm sure, is nakatago, nakaimbak. Pero hindi natin alam, hindi alam ng pamahalaan. So yun po yung sinasabi ko noong isang linggo sa last hearing natin, na kung matutuntun lang natin ang galaw ng bigas na ini-import natin at nalalaman kung saan sila iniimbak, baka doon natin makikita na talaga meron ng hoarding na ating sinasabing nagiging dahilan kung sobrang tumataas ang presyo. Kasi supply management ang ginagawa ng mga uncompetitive forces in the market. That's why that brings me finally to the NFA powers, kasi medyo madugong usapan ito. Ano ba yung mga powers na dapat i-restore? Ano yung powers na hindi dapat ibalik? Alam po naman natin, in general, ang sabi po ng good governance and economic principles, government intervention must be directed at ensuring competition in the market.
that is stopping